Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. It's the last day of April. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Salamat, Panginoong Sus, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising. Ako ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo po, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon sa Kristo. Maraming salamat. Banal na Espiritu, maraming salamat po. Oh, hallelujah. You are good at all times. Thank you, Lord. It's Wednesday morning. Wednesday morning. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God Almighty alone. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. Praise God. Sa kanyang kabutihan. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Sabi dyan, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Yan. Welcome dito sa ating live. Blue pa rin tayo sa buong linggo dahil marami akong blue. At si Tita Vits ay naghalungkat ng mga damit sa baul. At nakita, oh, mayroon pala akong ganitong damit. Marami pa pala silang blue. Praise God. At hanggang ngayon ay nasusukat pa rin ang aking mga damit. Salamat sa Diyos sa mabuting pangangatawan. Ganito pa rin ang size ng aking damit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon, ang huling araw ng Abril! Yahoo! Thank you, Jesus! At huling araw ng Abril ngayon, mga ka-Team Jesus. At ngayon ay Miyerkules, April 30, 2025. Miyerkules dito, Miyerkules ng umaga, dito sa Houston, Texas. Diyan ay Miyerkules ng gabi, dito sa Houston, Texas. At dyan pala sa inyo ay Miyerkules ng gabi sa Pilipinas. Okay, hallelujah. So ngayon ay, diba? Ang katapat lamang niyan, mga ka-Team Jesus, ay water therapy at saka kamuti. Plus the prayer and fasting. O, di tuloy pa rin
mabuti ang pangangatawan, healthy, at walang sakit. To God be the glory. Hallelujah. Kaya ingatan natin ang ating mga katawan. Ang sabi doon sa salita ng Diyos, paano tayo makaiwas sa mga sakit? The joy of the Lord is our strength. So kung tayo ay masaya sa kabila ng anumang mga sitwasyon, kung tayo ay masaya, kung tayo ay nagtatrabaho, masaya tayo. Kung ano man ang mga ginagawa natin, masaya tayo. So ito ay nagbibigay sa atin ng mabuting kalusugan. O, diba? Ayan, no. Kasyang-kasya pa rin kay Tita Vits ang kanyang mga damit kahit ilang taon na ito sa akin. Thank you, Jesus. Okay, mga ka-Team Jesus, magpuri tayo sa ating Panginoong Kristo. To God be the glory sa mabuting pangangatawan. Kaya kayo dyan, ingatan ang inyong mga katawan, wag kayong magpalubo ng magpalubo, sapagkat alam nyo mga ka-Team Jesus, kung lalo tayong tataba, kung tataba tayo, tataba, lalaki yung ating timbang, yung weight natin ay sobrang laki. Maraming complications yan, kagaya ng diabetes, kagaya ng yung blood sugar natin tataas, yung high blood pressure, yung heart failure, or cardiac arrest, kasi ang dami na nating bad cholesterol. Kaya ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang templo ng banal na Espiritu. Hallelujah. Okay. So magpuri tayo sa ating Panginoong Jesus. So huwag kayong kumain ng kain ng kung ano-ano dyan. Kain kayo ng kanin, kamote kainin nyo, at bago kayo kumain, uminom muna kayo ng tubig. So mabuti, marami tayong tubig na inumin para sa ganoon ay malinis ang ating katawan. Okay, so magpuri tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po sa aming mga buhay na iyong ibinigay upang kami ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian, sa kaharian ng Diyos Ama dito sa lupa sa pamamagitan ni Panginoon Kristo. Nandito po ang aming mga buhay, kami nagpapakumbaba sa tuno ng iyong kaawaan, Panginoon Kristo. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming isipan, sa aming mga puso, sa aming mga salita, maging sa aming mga kinikilos. Father, forgive us. Convict our hearts, Lord, na sundin po ang nararapat ayon sa iyong kalooban, na maging magalak ang aming mga puso sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sapagkat nandiyan ka upang kami ay patuloy na patatagin, patuloy na palakasin, upang bigyan kami ng kaligayahan. Maraming salamat, Holy Spirit, na nandito ka upang ipaalala sa amin ng aming mga buhay ay mahalaga sa harap ng Diyos, na kami ay importante, kami ay mahalaga, maaring walang nagmamahal sa amin o kaya pumapansin sa amin, subalit mayroong Diyos na nagmamahal sa amin at kami ay precious, kami ay priceless. Mahalaga kami sa harap ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed.
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord Jesus. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Holy Spirit. Sabi ng salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, He's in our midst. So kami ay naniniwala na nandito ka ngayon, Banal na Espiritu. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Kristo, na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang Diyos Ama, ang kabutihan, ang kanyang kaawan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw para sa kapurihan mo. Kapurihan mo, Diyos Ama. Hallelujah. Maraming salamat. Dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name. Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, salamat sa Diyos at tayo ay muling binigyan ng pagkakataon na makapag-live at matuto sa salita ng ating Panginoong Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, dito na tayo. Kahapon ay 4:29, tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu ang tungkol sa plano ng ating Panginoong Diyos Ama sa mga buhay natin kahit tayo ay hindi mga Hudyo, no? Nang dahil sa ating pananampalataya, ang sabi dito, pananampalataya natin kay Kristo sa pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos Ama. So, Abba Father, anytime, anywhere, ay pwede nating tawagin ang Diyos Ama. Tulungan niya tayo. Ayan, no? Nandoon ang kanyang presensya. Hindi na tayo natatakot na maaring tayo ay mamatay sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sapagkat tayo ay covered by the blood of Jesus. So kaya kayo diyan, malapit ng huling araw ngayon ng Abril, at hanggang ngayon ay wala pa ring update kung sino na ang nabaptismo sa inyo diyan. Wala pa ring update. O Team Jesus chapters, Team Jesus chapter servant leaders, mag-update kayo dyan. Ay, gawa pala ako ng group chat. Mag-update kayo dyan kung sino-sino na ang nakapagbaptismo. Kung sino tumanggap kay Panginoong Jesucristo, sino na nakapagbaptismo. Para sa ganoon ay atin naman silang ma-acknowledge dito, ma-congratulate natin sila na sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Sumunod sila sa kautusan ng Diyos Ama na kailangan nating magpabaptismo sa tubig. Oh, hallelujah. So, ayan, dito tayo sa 4:30. 4:30 na. Thank you, Jesus. Nakaraos tayo, the Lord willing, ay, ano ba ito? Nakaraos tayo sa buwan ng Abril at mayroon na naman tayong mga pagpapala na galing sa Diyos. So, mga ka-Team Jesus, paalala lang sa inyo, ang ating contingency fund na bawat buwan ay nagko-contribute tayo ng 100 pesos. Mga ka-Team Jesus, yan ay non-refundable. Okay? Non-refundable yan. Parang may buhok. Ayan, mayroon nga. Non-refundable yan, mga ka-Team Jesus. So, kung halimbawang umalis kayo sa team, ay hindi na yan ma-refund sa inyo kasi non-refundable yan. So, yung mga nagporsige, yung mga naging patient, no, yung nandoon ang fruit of the Spirit, sila ang makikinabang dyan sa contingency fund na yan, mga ka-Team Jesus. Kaya hold on, fasten your seatbelt, hold on kayo at huwag kayong mawala
No? Para sa ganoon ay patuloy ang koneksyon natin sa ating Diyos Ama at patuloy tayong pagpapalain ng ating Panginoong Hesus Kristo. Oh, hallelujah. God is good all the time. Okay, so dito tayo. Ang pag-ibig ni Kristo. Tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo, yan ay nasa Efeso chapter 3 verses 14 to 21. Ayan. 14 to 21 tayo, mga ka-Team Jesus. Ang pag-ibig ni Kristo. Tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na Kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap na inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. Praise God. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, ang pag-ibig ni Kristo. So, sabi ni Pablo dito, kung maalala niya na kung gaano kabuti ang Diyos ay lumuluhod siya, no? Lumuluhod siya. Yun bang acknowledgement natin na kung ang buhay natin, kung babalikan natin yung mga buhay natin na bago tayo kay Kristo, at kung ano-ano ang ating mga ginawa, no, laban sa Diyos, yung ating mga ginawang kapalastangan sa harap ng Diyos, yung ating mga ginawang hindi ba kaaya-aya sa harap ng Diyos. Kung babalikan natin ang mga yun, ay mapaluhod tayo sa kabutihan ng Diyos, mapapaiyak tayo. Father God, maraming salamat dahil isa ako sa iyong pinili. So sabi ni Pablo dito, tuwing naaalala ko, yan ay nasa 14, tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya sa Kanya, itinuturing niya ang buong pamilya. So, kung tayo ay na kay Kristo na, kasama tayo, alam na natin na kasama tayo sa plano ng Diyos Ama para sa Kanyang mga anak. Na kung saan si Panginoong Jesucristo ang ating panganay na kapatid, si Panginoong Jesucristo ang leader, ang binigyan ng otoridad ng Diyos Ama upang tayo ay Kanyang pamamanahin sa Kanyang mga pangako. So, ang mga pangako, tandaan natin, alam na ba natin kung ano-ano ang mga pangako ng Diyos Ama sa buhay mo?
Kaya nga, kailangan nating maglista. Ito ang mga pangako ng Diyos sa buhay ko. Para sa ganoon, magkaroon kayo ng journal. Para sa ganoon ay madali nating mabalikan itong mga pangako ng Diyos sa mga buhay natin. Kailangan nating i-meditate muli ang salita ng Diyos pagkatapos ng Bible study. Muli natin itong pag-aralan sapagkat maaring personally ay mayroong impression o kaya sinasabi nating rema. Ang rema, ito yung salita ng Diyos na nangungusap sa iyo specifically. Ibig sabihin nun, maaring ang pangungusap ng banal na Espiritu sa iyo ay iba sa akin. Ang impression ng salita ng Diyos sa akin ay iba sa iyo, na maaring iba-iba tayo ng mga verses na kung saan kinakausap tayo ng Diyos. Kaya nga, kung mayroon tayong tinatawag na kung face-to-face tayo, face-to-face ang ating ginagawa, ay ito ang ating verse, ito ang ating text sa araw na ito. So, ang bawat isa dyan sa seal grouping ay magbabahagi ng kanyang mga ideya, ng kanyang impression, ng kanyang saan ka kinakausap ng Diyos at iugnay mo ito sa sarili mo, ganon. Pero dahil nandito tayo sa online at hindi naman natin magawa yan, kaya sinasabi ko lang sa inyo na mag-share kayo ng inyong reflection nang sa ganoon ay mapamarinig natin, mabasa natin kung ano ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa buhay mo. Iugnay mo yon na gawin mong tiyak kung saang bahagi ng buhay mo na kinakausap ka ng Diyos. So, ganon yon dapat mga ka-Team Jesus. So, dito, ang ipinalangin ni Pablo na ang kapangyarihan ba ng Diyos Ama ay mapasa atin at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na yung ano ba ang dahilan at bakit tayo ay nagpakabuti? Ano ang ating layunin? Ano ang ating purpose? Ano ang ating motive, hangarin? At bakit gusto nating magpakabuti? Mahirap ang magpakabuti, di ba? Hindi madali. Madali ang magpakasama. Madali ang maging masama. Ang daming tukso. Ang daming temptation. Pero bakit mas pinili natin bilang mga Kristiyano, mas pinili natin na gawin kung ano ang tama sa harap ng Diyos? So what is our motivation? What is our purpose? Why are we doing it? Ginagawa ba natin yun na maging mabuting tao tayo? Maging mapagmahal tayo? Maging puno tayo ng kagalakan? Puno tayo ng pagpapasensya? Puno tayo ng kabutihang loob? Puno tayo ng pagpipigil sa sarili? Yung fruit of the Spirit ba? Love, joy, peace, no? Patience, faithfulness, kindness, goodness, ano pa yung gentleness, and self-control. Bakit ninanais natin yun? Hinahangad natin yun. Bakit natin hinahangad yun? Para ba ang tao ay mapurihan tayo? Para ba na tayo ay sabihin ng iba, ang galing-galing talaga niyan, ang bait-bait talaga niyan? No. Kahit walang nagpupuri sa atin, kahit walang sinasabi nating nakakapansin sa ating mga mabubuting gawa, sa ating mga ginawang kabutihan, mga ka-Team Jesus, may nakakapansin yan, si Panginoong Jesucristo. So, sabi dito sa salita ng Diyos sa 17, para manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. So, ginagawa natin na maging mabuting tao, maging generous giver,
maging gracious, maging mabait, maging mahinahon, magpapasensya, mapagpigilan ang nararamdaman, ang galit, ang inis, at iba pa. Dahil yun ay pagpapakita natin na mahal natin ang Diyos. Una niya tayong minahal. So bilang mga minahal ng Diyos, ay kailangang maging ganoon tayo para maralaman ng ibang tao na bakit ganito tayo, anong mayroon tayo, bakit ginagawa niya yan para ba ma-impress ang tao sa kanya? No! Para manahan sa puso natin si Kristo. Kaya nga, we are aiming to be good, we're aiming to be kind, we're aiming to be generous, we're aiming to be patient, gentle, kind, with self-control. We're aiming to be loving, to be pacemaker. We're aiming to be with joy in our hearts at all times, no matter what. Kasi ang iniisip natin, tinatarget natin, I will be Christ-like. Hindi tayo, I will be like Tita Vits, I will be like Sharon, I will be like, ngayon nakalagay, sana all. Hindi pwedeng ang sana all. No? Hindi tao ang tinitingnan natin, kundi ang sinasabi dito ni Pablo, para manahan si Kristo sa mga puso nyo. Dahil sa inyong pananampalataya. Si Kristo ang manahan dito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, nandito ang bunga ng banal na Espiritu. Ang kabutihang loob, ang kagandahang loob, ang kapayapaan, ang kahinahunan ng loob, ang kagalakan sa puso, ang pagpigil sa sarili, ang katapatan, faithfulness, ang dami, siyam. So, ginagawa natin ito, hindi para purihin tayo ng tao, hindi para kilalanin tayo ng tao, kundi ang makikilala ng mga ibang tao, ng mga taong ito, na kaharap natin, kahalubilo natin, ay si Kristo. Si Kristo Jesus. Na tayo ay maging living witness sa kabutihan ng Diyos. O sabi niya, para sa ganoon, ay para maunawaan nyo at ng iba pang pinabanal. So tayo, ako, ikaw, at lahat ng pinabanal, which means lahat ng ginawang matuwid sa harap ng Diyos. Kung tayo ay naniniwala kay Kristo dyan, sa John 3:16, tinanggap natin si Panginoong Kristo, tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, nagsisi tayo, at hindi na natin muling ginawa ang mga kasalanan na yan, nagpabaptismo tayo, nandito na sa ating mga puso ang banal na Espiritu ni Kristo. Upang maintindihan natin ang lawak, sabi dito, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Sino ba sa palagay ninyo ang isang pamilya, isang kapatid, isang kaibigan na ang kanyang buhay ay iaalay niya, magpakamatay siya para sa iyo? Sino ba? Meron bang isa rito, na isa sa inyo rito, isa sa atin dito, na isakripisyo ang kanyang buhay, magpakamatay siya para sa isang taong ito? Iwan ko lang kung mayroon ba. Yung iba, nagpakamatay hindi para mabuhay yung ibang tao. Yung iba, nagpakamatay dahil napasukan sila ng masamang espiritu. Yan, nagkaroon ng depression sapagkat nakaranas sila ng mga personal na mga yung mga rape, mga ganito ganyan, abandonment at iba pa. Na sa halip na they will seek the Lord, sa halip na
magpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos at humingi ng kapatawaran, humingi ng tulong ang ginawa ng ibang tao yan, no, yung mga batanon ngayon, yung mga teenagers, sila ang tinatarget ni Satanas. Ang mga utak nila tinatarget ni Satanas na sinasabi na, ay, hindi mo na malusutan ang bagay na yan, ay, hindi maniniwala mga magulang mo kung sabihin mo sa kanila ang ganito nangyari sa iyo, ay, ganyan, wala ka na talagang kakampi, ganito, ganyan. Ang mga magulang naman, dahil sa kabisihan, ay wala nang panahon para makausap ang anak, wala nang panahon para ipagdasal sila sa mga sitwasyon nila, sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay nila. Kaya wala silang prayer warriors, yung mga anak na yun. So wala silang protection laban doon sa panunukso, doon sa panuloko ng demonyo. No? Vulnerable ang mga bata. Sila ang target, sila ang madaling natutukso, mga ka-Team Jesus. Kung wala ang mga magulang na dapat ay nandoon ang proteksyon ng banal na espiritu sa kanila sa pamamagitan niya ng mga magulang na palaging nagdarasal para sa kanilang mga anak. Palaging halimbawa, mayroon kang inilalaan na araw na kung saan itong I will do my prayer and fasting. Ang prayer and fasting na ito ay para sa mga bata. Para itong mga anak na to ay lalaki at i-dedicate mo ang mga anak mo sa Diyos. Lord Jesus, itong mga batang ito ay hindi sa akin, hindi sa amin, sa inyo ang mga batang ito. We offer them to you. Halimbawa, kami, ng mga bata, pag gabi nagpe-prayer kami, no? Sila nagpe-prayer sila pag Sunday, nagsi-share sila sa kanilang anong natutunan mo sa Word of God diyan sa inyong sa pakikinig mo sa salita ng Diyos. Ano natutunan mo? So bawat isa sila mag-share sa kanilang mga natutunan na mama ganito ganyan. Praise the Lord. Ako rin ay natututo. So bawat gabi ay nag-uusap kami kumusta pagkatapos nitong ating live ay yun naman ang ginagawa ko, nagbi-video ako sa kanila habang ako'y nagsasaing, habang ako'y nagaganyan. O ano na, kumusta ka dyan? Ano nangyari sa'yo? Ganito itong pangangailangan ko. O, sige, i-pray natin. So, kailangan natin na maging bukas sa ating mga anak. Itong mga batang ito, they are vulnerable sa tukso. So, kailangan natin silang paalalahanan. So, pag nagpe-prayer na ako para sa kanila, pinaparinig ko sa kanila, Father God, in the name of Jesus, Lord, andito ang iyong mga anak, ayan, tinataas ko si ganito, they are yours, Father, at kami lamang ay mga instrumento mo, upang sila ay gabayan, upang sila ay suportahan, but they are yours, preserve and protect their lives, na lumaki sila na may takot sa iyo, lumaki sila na ginagawa kung anong tama sa harap mo. So, pinaparinig ko yan sa mga bata nang sa ganoon ay malaman nila kung ano ang nasa puso ko. Malaman nila na hindi namin sila pagmamay-ari. Sila ay pagmamay-ari ng Diyos. Pagmamay-ari sila at mayroon silang accountability sa anumang kanilang mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. So, ituloy natin ang pagdarasal para sa mga anak natin, mga ka-Team Jesus. Para sa pamilya natin. Kasi, sila ang unang sinasaktan, no, ng masamang espiritu para tayo rin ay masaktan. So, kailangang ipag-pray natin sila ang covering ng Holy Spirit sa kanila. Ang covering ng dugo ni Jesucristo sa mga buhay nila. Dahil, hindi mo alam, mas marami pang oras itong mga batang ito sa labas. No? Kagaya ng doon sa pag nag-aaral sila. Ilang oras, buong araw yan sila nandun sa school. At hindi mo alam na maaaring doon sa school ay meron silang mga kaibigan, meron silang mga kaklase na sa halip na makaka-impluwensya sa kanila ng kabutihan, yun ang gagamitin ng demonyo upang ma-impluwensya sila sa kasamaan.
Kaya mag-ingat kayo. Itanong ninyo, sino mga kaibigan niyo, sino mga kaklase niyo na kayo ang maring magkasama palagi. Sino ang mga ito? Ganyan. O monitor ninyo kung saan sila pupunta. Mag-overnight kami doon sa kaibigan na classmate namin dahil meron kaming no. No overnight. No? Hindi pwede ang overnight sa akin. No. Kahit anong oras ka makauwi. Uwi ka ng 12 o'clock, 1 o'clock, you have to go home. Ganon yun. Alam ng mga bata yung si Mama Abita ay very disciplinarian. Pero nakikinig naman ako sa kanila at pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit ganito, kung bakit ganyan. At nakikinig ako sa kanila, anong problema mo? Magsabi ka sa ganito. Pero pag ganyang mayroon kaming thesis, mga ganito at ganito, ganyan. No. Kaya kahit ako'y nagtatrabaho na kasi gabi na dyan at umaga dito nagtatrabaho ako, nimi-message ko yan sila. Si umuwi na ba? Si ganito, umuwi na ba? Si Aaron, umuwi na ba? Si Daniel, umuwi na ba? Si Kuya, si AJ, si Edben, umuwi na ba? Kompleto na ba kayo dyan? So, minomonitor ko yan kahit na gano'n ang mga edad niyan. Pinagdadasal natin. Ganon yun to God be the glory. Para sa ganon. Itong mga batang ito ay hindi sila maging biktima ng panuloko ng demonyo. No? So, dapat ay alam natin, with the wisdom of the Holy Spirit, nagabayan tayo. So, ang makikita sa mga puso natin ay si Kristo. Anong mayroon? Anong mayroon sa taong ito? At bakit gano'n na lamang ang kanyang kabutihan? Bakit gano'n na lamang ang kanyang pagiging mapagbigay, ang kanyang pagiging matulungin, ang kanyang pagiging mabuting tao, ang pagiging maunawain? Bakit? Sapagkat gano'n na lamang ang lawak, ang haba, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ni Panginoong Jesucristo sa ating lahat. So, tandaan natin mga ka-Team Jesus. Nasabi dito, maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang nauunawaan para maging ganap maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. So, why are we aiming to be generous, to be good, to be faithful, to be honest, to deal honestly sa anumang mga ginagawa natin? Why? Nang sa ganoon ay kung anuman ang katangian meron ang Panginoong Jesucristo, yun din ang katangian na mayroon tayo. No? Maranasan natin ano sabi dito? Maranasan nyo sana ito kahit hindi nyo ito lubusang manawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Yung katangian ng Diyos ang nasa puso natin. Kaya nga, mayroong fruit of the Spirit. So, hindi natin ginagawa ito dahil mahal kasi natin ang taong yan. Dahil mabait kasi ang taong yan. Kaya ginagawa din natin ito. No! Hindi tayo naging mabuting tao. Hindi tayo naging mapanghinahon, mapagmahal, no, may galak sa puso. Hindi natin ginagawa yan dahil sa isang tao na mahal natin. Kundi dahil mahal natin ang Diyos sapagkat ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi kayang sukatin. Hindi kayang ipaliwanag. No, yun ang sabi diyan, no? Oh. Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, yan ay nasa 17, no? May have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide
and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Surpasses knowledge, na ibig sabihin nun ay hindi natin maabot, hindi natin kaya. No? Bakit di natin kaya? Sapagkat ganoon ang kapangyarihan ng Diyos, mga katimbisas. Hindi kayang sukatin ng tao ang kapangyarihan niya. Kahit hindi natin naintindihan, kahit hindi natin naunawaan, ay sumusunod pa rin tayo, ay nananampalataya pa rin tayo. Hindi kaya nating sukatin, hindi kaya nating i-measure, unawain ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo sa buhay natin. So ginagawa natin ang kabutihan na ito, hindi dahil mahal natin ang taong yan, hindi dahil ang bait pa naman ng taong yan, may utang na loob ako sa kanya eh. Kaya, ginagawa ko to. No! Wrong. Wrong motive yan. Wrong purpose, wrong reason. Dahil may utang na loob ka sa kanya, kaya naging mabuting tao ka sa kanya. No! Hindi. Ginagawa natin ito sapagkat mahal natin si Panginoong Jesucristo. Sapagkat mahal niya tayo higit kanino man. I love the Lord Jesus Christ. Kasi mahal niya ako eh. Hindi masukat, hindi mabilang, hindi natin ma-measure ang kalaliman ng pagmamahal ng Diyos, ng pagmamahal ni Panginoong Jesucristo. I love Jesus. Kaya kahit ang taong ito na hindi ka aya-ayang mahalin, na hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo, sa pagiging mabuting tao mo, pagiging mabait mo, pagiging generous mo, ganyan, kahit hindi karapat-dapat, ang isang taong ito, naging karapat-dapat siya ng dahil kay Kristo. Naging karapat-dapat siya na mahalin natin, kahit hindi siya karapat-dapat mahalin. Hindi siya karapat-dapat na patawarin. Hindi siya karapat-dapat na makatanggap ng mga pagpapala. Hindi siya karapat-dapat. Subalit, we chose to forgive. We chose to give generously. We chose to release blessings sa mga taong yan kahit hindi sila karapat-dapat ng dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang pagmamahal ni Kristo. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit na ginagawa ko ito sa tao ito? Hindi naman karapat-dapat ang tao na yan. Kung ang tao, mahal niya ang isang tao na yan na nagpakamarter siya dyan, na kahit na ay, ang taong ito ay ginagawa siyang punching bag, kahit ang kanyang asawa ay ginawa siyang ganyan, no? Nananatili pa rin doon, mahal na mahal niya yung taong ito. Kung ginawa mo nga yan, kahit na wala kang Kristo, kahit ang mga taong ito, wala silang Kristo, hindi sila nakaugnay kay Kristo, ginawa nga niya yan para sa tao, how much more tayo na mayroong Kristo? Na tayo ay tinubos mula sa ating mga kasalanan. How much more? How much more? Mas lalo dapat na tayo ay maging mapagmahal. Mas lalo dapat na tayo ay magpakumbaba. Mas lalo dapat na makikita ng iba, ng ating mga pamilya, na mayroon tayong Kristo sa mga puso natin. Diba?
Itong mga taong ito, minsan sasabihin ng iba, buti pa itong taong ito Muslim, buti pa itong taong ito hindi siya Kristiyano, siya ay Buddhist, pero makikita mo, para siyang Kristiyano, ang bait-bait niya, magalang, puno ng respeto, mapagbigay, ang bait. Oh. Pero paano pala yung mga Kristiyano? Bakit hindi sila tinatawag nila ang mga sarili niya, Kristiyano siya? Bakit hindi mapakitaan ng pagiging Kristiyano yung ano mo, yung pagkatao mo, yung ikinikilos mo, yung pakikihalubilo mo sa kapwa mo? Bakit hindi makikitaan ng pagmamahal ni Kristo? Nagiging Kristiyano lang tayo sa pananalita. Subalit wala sa ating puso at wala sa ating mga kilos. So hanggang dito lang, hanggang isipan lang ang pagiging Kristiyano. Kagaya ba sa mga teachers, bakit ang teacher nagtuturo ng ganyan? Tinuturo ng teacher yan, hindi lamang dito upang maintindihan, kundi dapat maisapuso at dapat maikilos. Kaya nga, head, heart, hands. Oh. So, hindi lang hanggang dito, kundi dapat na isa puso, at dahil na isa puso natin, kaya ginagawa natin. Dahil nasa puso na natin yun. Kahit walang nagpupuri sa'yo, walang nakakapansin sa'yo, ginagawa mo pa rin. Bakit? Dahil mahal mo si Kristo. I do this for the Lord. To God be the glory and honor. Bakit gano'n na lang kabait siya? Bakit gano'n na lang ka-generous? I do this for the Lord. To God be the glory. Oh. Kaya gawin natin ang kabutihan, ang kagalakan, ang pagmamahal, ang pagiging tapat at lahat-lahat, hindi dahil sa tao, kundi dahil mahal natin si Kristo, sapagkat hindi natin masukat ang kalaliman, hindi natin makita kung gaano kalawak o hindi natin maunawaan kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kahaba ang pagmamahal ni Kristo sa mga buhay natin. Kaya tayo ay naging mapagmahal din. Yun dapat ang nasa utak natin. I love this person not because of this, but I love him because I love the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po at kami ay iyong kinatagpuan na naman. Maraming salamat sa pagmamahal ng Diyos Ama sa amin. At nang dahil sa kanyang pagmamahal, isa kami sa iyong pinili. Oh, hallelujah. Upang makilala, upang magkaroon ng personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Holy Spirit. Gabayan mo po kami na ano man ang aming mga ginagawa ay gagawin namin ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Gabayan mo kami, Banal na Espiritu. Sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami. The Lord Jesus Christ is our great healer, our great provider. The Lord Jesus Christ is our the real vine. Siya ang totoong puno. Siya ang totoong parasan. Kung kami ay hiwalay kay Kristo, wala kaming magagawa. Banal na Espiritu, pinagdadasal namin kung sino-sino man ang nakikinig sa iyo ngayon. At kung sino man ang hindi pa, hanggang ngayon ay hindi pa rin nabaptismo, find a way for them, Holy Spirit. Find a way for them. Na hindi na po magtagal ng anuman ang kanilang mga hinihintay. Lord, make a way for them, Lord Jesus. Nang sa ganun po ay mabuo ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Matanggap nila ang pangako ng Diyos Ama, ang silyo ng pagiging anak ng Diyos, at ikaw, Banal na Espiritu, ikaw ang silyo ng aming pagiging anak ng Diyos. Upang sa ganoon mabuo, makumpleto ang aming pananampalataya kay Kristo at matanggap namin ang mga pangako ng Diyos Ama sa kanyang mga anak. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ. Maraming salamat po sa lahat.
Ano man po ang mga dasal ng iyong mga kaanakan ngayon, Panginoon, I declare that these prayers will come to pass for your purpose and your glory, Father God. In the name of Jesus and by the blood of Jesus, with the Holy Spirit. Lahat ng pasasalamat, papuri ay binabalik namin sa Diyos Ama. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord! Jesus Christ! Ayan mga ka-Team Jesus! So wag nating kalimutan ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya kung tayo man ay may mga sitwasyon na ganito, tandaan natin ang pag-ibig ni Kristo. Yun lang. Yun no, yung paalala sa atin. The love of Christ. The love of Christ. Bakit mo ginagawa ito? Because of the love of Christ. Bakit ganito, ganyan? Because of the love of Christ. Sa halip na tayo ay mainis sa taong yan, sa halip na tayo magalit sa taong yan, sa halip tayo ay magdadamot sa taong yan o sa sino pa man, because of the love of Christ, I can give freely with a grateful heart. Ganon yon mga ka-Team Jesus. Kaya nga, kailangan na ang ating mga utak ay dapat na ma-renew. Hindi utak, ang ating mga isipan. Pagising sa umaga, Lord Jesus, Holy Spirit, renew my mind, renew my heart, na ang ating magpupokus tayo sa pagmamahal ng Diyos at hindi sa inis at galit, mga dismaya at iba pa ng mundo. No? Kasi pag nakapokus tayo sa kabutihan ng Diyos, pag nakapokus tayo sa pagmamahal ng Diyos, everything will go well with us. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Yes, shout out! Nakita ko dyan ang aking isang kapatid na si Manding Linda Amora Salisi. Welcome dito, Manding Linda. Salamat sa iyong pakikinig at sa iyong suporta. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye!